Wow, amen. Do you believe that song? Amen. Amen. Yan ang ating Diyos. Siya ay Diyos ng himala. Yan, paborito ito sa mga paboritong awitin ni Sir Noel. Kapag ito ay inawit ni Sir Noel, sinisigurado ko sa inyong magugulat kayo. Alright, but alam niyo po, alam ko ang bawat isa ay naka-experience ng pagkahimala, ng himala ng Diyos sa buhay natin. Amen? And ngayong umaga, yan ang ating pag-uusapan. Isang himala ang ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao na ito. Na siyang, alam ko po, na yan din ang nangyari sa buhay natin. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo and let's get right on to it. Daniel chapter number 3. The book of Daniel chapter number 3. Thank you, sir. Sir, wag sir, masakit na talambakan ko. Daniel chapter number 3. And just follow me, brethren, because we will jump into verses na para matumbok po natin ang ating title or the very topic of the message this morning. Now, Daniel chapter number 3 in verse number 1, the Bible says, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, and the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, the DPW, and the rule and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud. This is the voice of the king. This is the first decree when the king accomplished the creation of the image or the idol that he had set up. Ito po ang first decree. To you it is commanded, O people, nations, and languages. Pambira, wala kang escape, mga kapatid. Wala kang pwedeng maging dahilan para sabihin mo hindi ka pwedeng sumunod. Okay? Now, verse number 5, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, declaimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. That is the first decree of Nebuchadnezzar. Daniel chapter 3, verse number 28 and 29. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore, I make a decree that every people, nation, and languages, again, wala ka na namang lusot. But this time, it is for the better good, which is speak of anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Kapatid, napakagandang istorya. Sabi ko po sa inyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay Diyos ng himala. Talagang hindi mo matatawaran kapag Diyos ang kumilos sa buhay ng isang tao. And yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong umaga po na ito. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli po namin kayong makikilala sa pamamagitan ng inyong pong salita. Salamat, Panginoon, na sa oras po na ito ay kami po ay binigyan nyo ng isang pagkakataon na muli po namin buksan ang puso at isipan upang sa gayon, Panginoon, pumasok ang inyong presensya at muli po namin ma-recognize ang kadakilaan nyo at katapatan nyo sa aming pong buhay. Sometimes we thought that things are impossible for us to happen. But it is true, O God, na kung kayo po ang mag-i-involve sa aming pong buhay, all things are possible. Kaya, Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa aming pag-uusapan. Holy Spirit, please flow through me. I cannot do this without you, O God. So just please make me a blessing to the people that will be hearing your word this morning. And I promise you that whatever praise and glory that we will receive this morning, ibabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat po sa inyo sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap po nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now please be seated. Now I know that a lot of us here know this story, brethren. Amen. Alam po natin ang sequence ng storya po na ito. From the Sunday school up to the main auditorium, this story always echoes. Ito pong istorya na to mula sa Sunday school, kung ikaw ay laking Sunday school, hanggang mapunta ka dito sa loob ng auditorium, ang mensahe po na ito, ang istorya po na ito patungkol sa 3 Hebrew boys ay alam na alam po natin. From the decree of the king to the refusal of the Hebrew boys, from the furnace to the miraculous survival, and the 4th man that lead them to deliverance. All of this topic, brethren, about this story that I mentioned is so familiar to us. Amen? Kung meron man tayong maaalala sa kwento po na ito, ako po ay sigurado na yan po yung kung papaano pinalaya ang mga anak ng Diyos sa kamay ng kasamaan. Alam na alam natin, kabisado natin ang istorya po na ito mula sa kung papaano gumawa ang decree ng hari hanggang sa papaano tinanggihan ng 3 bata at doon sa pagpasok sa kanila sa fiery furnace and sa miraculous survival na ang sabi nga ng mga verses dyan na mababasa po natin na misking amoy usok, hindi mo sila maaamoy usok. Wala kang maaamoy yung pinakamaliit na hibla ng kanilang buhok ay hindi mo makikitaan ng pagkasunog. Yan ang istorya ng Hebrew boys. Yan ang istorya, yan ang highlight ng istorya ng talata po na ito. But what if I tell you that this morning, in this story, ay merong nakabalot ng kwento na kung saan kapag tiningnan mo, maaari mong makita ang sarili mo na yan din ako noon. Bakit? What if ngayong umaga, kapatid, sabihin ko sa iyo na dito sa istorya na ito, makikita mo ang istorya mo. Yan po ang kagandahan kapag ang salita ng Diyos ang ating pinag-usapan. Maybe we are talking about other people's stories, but later as you go on, as you hear the message, you will find out and you will say, yes, that is also my story before. Yan din ang kwento ng aking buhay, na kung saan yan din ang nangyari sa aking buhay. Oh, I know, kapatid, all of us here, kapag nanonood tayo ng palabas, gusto natin lagi patungkol sa bida. Walang manonood sa palabas, walang manonood ng palabas na patungkol sa kontrabida. Hindi mo papanoorin yan, sigurado ako. Pag ang usapan ay patungkol sa kontrabida, hindi mo sasabihin na gugustuhin mo yang panoorin. Pero mga kapatid, but you know what's the best story, brethren? Alam niyo po ba kung ano ang pinakamagandang storya sa lahat? The best storya, kapatid, is kung papaano naging bida ang Diyos sa buhay ng kontrabida. Maaring magugustuhan mo kapag nanood ka ng palabas, puro bida. Kapag sinabing palabas, ang gusto ko lang mapanood yung buhay ng bida. Hindi ako manonood kapag buhay na ng kontrabida ang usapan. Pero sasabihin ko po sa inyo ngayong umaga, meron pang mas the best kaysa sa buhay ng bida. Kung paano naging bida ang Diyos sa buhay ng kontrabida, yan ang the best na storya. To my fellow brethren this morning and to our beloved first-time visitors, this morning we will talk about when blasphemy became a vow. When blasphemy became a vow. Brethren, pag pinag-usapan po natin ang salitang blasphemy,
It's all about expressing something disrespectful or evil about God. Ito yung mga bagay na ginagawa po natin. Sometimes we thought that blasphemy is all about serving idols. No, it's not. Naalala niyo po, sabi ng ating mahal na pastor dito, ang idolatry. Ano ang ibig sabihin ng idolatry? Sometimes ang akala natin ang ibig sabihin ng idolatry ay yung magsamba ka sa Diyos-Diyosan. But one of the meaning and the essence of the word idolatry is yung mag-serve ka sa Diyos nang hindi totoo sa iyong buhay. That is also an idolatry. Now, blasphemy. What is blasphemy? Blasphemy is expressing something disrespectful or evil about God. Yung meron kang isipin at meron kang gawin patungkol sa isang bagay na alam mong hindi ka aya-aya sa harap ng Diyos. Katulad na lang, mga kapatid, ng ginawa ni King Nebuchadnezzar. Katulad ng ginawa ni King Nebuchadnezzar, gumawa siya ng isang idols and he make a decree na ito lang ang gagawin ninyo. Once you heard the music, you will bow down. At sabi ko nga po, as you follow the verses that we've just read, kapatid, makikita niyo po dito na wala kang lusot. Lahat ng kanyang kasama sa gobyerno ay pinatawag niya. Nagkaroon sila ng plenary session. Nagkaroon sila ng Blue Ribbon Committee. Lahat ay pinatawag niya. And nung lahat ay nandoon na, walang pasubali. Sabi niya, lahat kayo sasama sa akin sa dedication na ito. Maaring against man sa kanila, pero wala silang magagawa. Because that is the king's word. Yaan ang decree ng isang hari na kung saan nag-set up ng idols. And when you heard the music, sabi po ng verse number 4, to you it is commanded. Anong takas mo pa dyan? Hindi na siya nagtanong ng any objections, any suggestion, no. Wala nang ganun tinanong si King Nebuchadnezzar. Kundi dire-diretso sabi niya, to you it is commanded, O people, nations, and languages. Wala ka ng lusot. Wala ka ng pwedeng maging rason para hindi sumunod. That is the first decree. Diyan po natin makikita yung blasphemous move ng isang hari. Bakit po? Dahil in-express niya na meron siyang ginawa na evil against God. That is blasphemy. Brethren, if you are following our introduction, sabi ko po sa inyo kanina, maaaring meron tayo makita ditong katotohanan na kung saan magdudulot po sa atin na makita rin natin ang ating kalagayan. O maaaring ngayon, tayo po ay namumuhay sa klase ng buhay na gusto natin. Yung buhay na kung saan hindi natin alam na tayo pala ay nakakagawa na ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Pero salamat na lang na dumating sa punto po ng pagkakataon sa buhay po natin that our blasphemy became our testimony. O kapatid, kung titingnan natin ang bawat individual ngayon, maraming testimony na maririnig kayo ngayon na kung hindi dahil sa salita ng Diyos at sa simbahan ng Diyos, you are still doing blasphemous things in the sight of God. Pero salamat na lang sa Panginoon, brethren, na yung blasphemous things na ginagawa natin noon became our testimony today. Ngayon, nagpapasalamat ka na. Isa ka na sa mga taong nagpapasalamat at nagsasabing, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Noon, pag may kumatok sa iyo, ang sagot mo, may kumatok sa pinto ng bahay mo, ang sagot mo, walang tao. Hindi mo papapasukin. May nag-abot sa iyo ng trucks, ang sagot mo, makakain ba yan? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nung sinabi sa iyo na meron 2 lugar na papatunguhan ng tao, langit at impyerno, ang sagot mo, nakapunta ka na? Ganyan natin tratuhin ang mga manggagawa ng Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng katotohanan. But one day, the Lord spake in our hearts that our blasphemous attitude yesterday became our testimony today.
Kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, it is time once again to reflect. The story is all focused kay Shadrach, Meshach, at kay Abednego. Pero as we read this story, napansin niyo po ba kung paano naging bida ang Diyos sa buhay ng kontrabida, sa buhay ng tatlo? As you read this story, kilala niyo si Shadrach. Pag sinabi ninyong Daniel chapter 3, yan yung yan yung 3 Hebrew boys na pinasok sa pugon pero lumabas na parang wala nangyari. Yan yung storya na sabi ni King Nebuchadnezzar, akala ko ba 3 lang yung pinasok natin, ba't naging 4? Yan ang alam natin, kapatid. But it is not bad. It is good that you know that. Because the more you know that story, the more mong makikita ang Diyos sa storya naman noong gumawa ng decree. Kaya nga sabi ko, kapatid, salamat na lang sa Panginoon that our blasphemy became our testimony. Again, from when blasphemy. The title of the message this morning is When Blasphemy Became a Vow. What is blasphemy again? Expressing something disrespectful or evil about God. Now, let's study the word vow. What is the word vow? The word vow, it means a binding promise made to God to perform a specific act. It is a binding promise. Ito ngayon yung isang klase ng pangako na bibitawan mo this time, hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos. Ito yung klase ng words na lalabas sa bibig mo that you cannot even more break it because it is meant to please God and not the people. That is the vow. Akalain nyo mga kapatid, as you understand the title of the preaching this morning, dun pa lang makikita mo na kung gaano binago ng Panginoon si King Nebuchadnezzar from his blasphemy, it became a vow. Brethren, the very point of this message this morning is for us to be more focused on the moment of change. Yan po ang hatid ng mensahe po na ito. Maaring kapatid, marami po sa atin ngayon kung bakit natin madaling baliwalain ang ating Kristiyanong buhay. It's because we focus on the wrong things now. Mali na po ang focus natin. Ang focus natin ngayon, kapag ikaw ay nasa presensya na ng Diyos, sasabihin mo, akala ko ba hindi na ako papabayaan ng Diyos? Bakit ngayon ay naghihirap pa din ako? Bakit akala ko kapag ikaw ay nasa presensya na ng Diyos, malalayo ka na sa anumang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ko? Bakit ngayon may problema sa aming pamilya? Kapatid, mali na ang focus natin bilang isang Kristiyano. If you want to get your focus right, focus on the moment of change. Focus on the moment of change. Kapatid, yung problema na hinaharap mo ngayon, kung hindi ka binago ng Diyos, malala ang problema mo kasi papunta ka ng impyerno. Yung problema mo ngayon bilang isang Kristiyano, hanggang lupa na lang yan. Hindi yan magtatagal sa buhay mo. Hindi yan ang magdi-disqualified sa'yo sa pagiging anak ng Diyos. Pero yung bago yan, mas malala ang problema mo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, the very point of this message is for us to be focused on the point or on the moment of change. Kaya nga ganun na lang. Akalain niyo po, when David sinned against God, hindi niya binalikan kung gaano siya kasikat. Hindi niya binalikan kung gaano siya kayaman. Ano ang kanyang inask sa Panginoon? Ano ang kanyang hiningi sa Panginoon na kanyang binalikan? Restore unto me the joy of my salvation. Anong meron sa kaligtasan? That is the moment of your change. That is the moment of your change. Bakit po? Kasi yan ang moment na kung saan wala kang kinikilalang Diyos noon. You did not even recognizing His presence in your life. Ikaw yung isang tao na gumagawa rin ng altar, kagaya ng mga tao sa lugar ng Athens na may nakalagay na to the unknown God. Isa ka sa mga tao na yon. You are being blasphemous. You are doing blasphemous things in the sight of God. Mas kinikilala mo Diyos ang pera kaysa sa Diyos. Mas kinikilala mo Diyos ang kasikatan kaysa sa Diyos. Mas kinikilala mo ang material na bagay kaysa sa Diyos. Pero salamat na lang sa Panginoon, just like Nebuchadnezzar,
your blasphemy became a vow. Your blasphemy became a vow. The moment, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, we will focus on the moment of change. The moment na kung saan nakita mo noon na ikaw ay lugmok na lugmok sa kasalanan. Walang matinong lumalabas sa iyong bibig. Puno ng galit ang iyong puso. Pero ngayon, makikita mo ang iyong sarili na maayos sa harap ng Diyos, kaya maayos ka na rin sa harap ng tao. Ngayon, nakikita mo ang iyong sarili na merong tunay na kasiyahan na makikita sa iyong mukha. At higit sa lahat, kapatid, meron ka ng kagalakan sa iyong puso na nagtutulak sa iyo na tumayo sa araw-araw at papurihan ang pangalan ng Diyos. Kapatid, alam nyo, minsan, we need to encounter this kind of moment in our life. Nadadalhin ka ng Diyos sa dead end. Lahat dito, mga kapatid, alam ko po that each and every one of us here inside this auditorium, nadala ka na sa dead end ng Panginoon. Yung tipong iniisip mo that you have the full authority. I have this, I have that. Wala nang dapat, wala nang pero-pero, nasa akin na lahat, huwag niyo akong pakialaman. Wala kang kinikilalang authority, wala kang kinikilalang Diyos. But there is that one thing in the moment of your life that you encounter the moment of change. When someone knock on your door and say, "Sir, good morning, good afternoon, good evening. I have something for you. This is free gospel tracts." Bigyan mo lang ako, sir, ng 5 minuto. Di, may gagawin ako 3 minuto, sir. Di, talagang paalis na nga ako. Ito na nga, paalis na. Sir, 1 minuto. 1 minuto. Bakit po? Alam nyo kung anong ginagawa nyo? Patunay that your blasphemy became your testimony. Patunay that your blasphemy became a vow na kung saan hindi mo na ngayon hahayaan na meron pang mga taong mapahamak kasi alam mo kung saan ka nanggaling. That's why your testimony now, your blasphemy now became a vow. Alam na alam mo ngayon sa sarili mo how your blasphemy became a vow. I know na marami pong kayang magsabi niyan dito, kapatid. I know that a lot of us here inside the auditorium this morning can shout aloud, amen. Noong kung babalikan mo lang kung paano ka binago ng Diyos. Sabi ko nga, ang ilagay mo sa isip mo ngayon is the moment of change in your life. Kilala mo, kapatid, kung meron mang makakakilala sa sarili mo, ikaw yun. Ikaw yun. Kaya nga ang turo ng ating mahal na pastor, ang respeto ay nagsisimula sa sarili. Kasi the more you respect yourself, the more you will respect others. Kaya nga it will all started with you. Even sa discipleship, kahit saan po natin balik na rin, mga papapuntahin ang sitwasyon, kapatid, sa'yo pa rin lahat magsisimula. Sa'yo pa rin lahat magsisimula. Maybe right now you will say, "Sir, di mo ako kilala. Masama akong tao. Lahat ng iniisip ko, puro kasalanan sa kapwa. Puro kasiraan ng kapwa. Ako yung tipong ng tao na sirang-sira na ang buhay." Brad, hindi mo kilala. Ako yung isang tatay na kung saan walang Diyos na kinikilala sa aming pamilya. Kasi anong pinagmamalaki ng maraming mga tatay ngayon? Kaya naman natin i-provide yung pangangailangan ng ating pamilya. Kaya naman natin bilhin lahat ito. Kaya naman natin gawin lahat ito. Kaya ako yung tatay na walang kinikilalang Diyos. Brad, hindi mo ako kilala. Ako yung nanay na mas pipiliin ko bang kausapin si Mare kaysa si Diyos. Mas pipiliin ko bang makipag-usap dito kaysa sa kausapin ako nito. Maaring ngayon, mga kapatid, yan po ang nasa isip po ninyo. But if there's still doubt in your mind that your blasphemy will never become a vow, let me introduce you to the man named King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar, he is known as the greatest king of the Chaldean dynasty of Babylonia. He conquered Syria, Palestine, and made Babylon a splendid city. He is responsible for the impressive architectural projects. Sigurado ko walang tundukot. He is responsible for the impressive architectural project like the Hanging Gardens of Babylon. Na even ngayon, mga kapatid, yaan ay kinikilala up until to this time
kasama siya sa 7 wonders of ancient history. It means this place is still alive. Isipin nyo, yung tao wala na. Yung lugar nandoon pa. Ganun kagaling si King Nebuchadnezzar. Making Babylon a prosperous center of trade and culture. Kasi gumawa po siya na ito po, yung gumawa siya ng isang gate na kung saan. Very wise po ito, si King Nebuchadnezzar. Kaya naging center of trade and culture ang Babylon. Gumawa siya yung tinatawag na Ishtar Gate. Kaya gumawa po siya niya na kung saan it will open sa lahat ng trading na pumasok. Kaya yung city na kung saan siya ay naghahari, yung lugar na kung saan siya ay hari, naging prosperous. Ganyan si King Nebuchadnezzar. Kaya nga wala siyang kinikilalang Diyos eh. Bakit? Nasa kanya lahat, kapatid. Natagpuan niya ang Babylon na mas mayaman pa ang Egypt. Pero tinalo ng Babylon ang Egypt. It became a splendid city. Kinilala ng buong mundo. But when you ask him, what is his great accomplishment? Ang sasabihin niya sa iyo, he is responsible for destroying the temple of Jerusalem. And initiated the Babylonian captivity of the Jewish population. Kapatid, trade and industry, trade and culture, pumasok sa kanya. Naging mayaman yung syudad, alam niya eh. Dahil alam niya na ngayon at alam niyang kaya niyang hawakan ng lahat, ang kinikilala niyang greatest accomplishment when he destroyed the temple of Jerusalem. For him, it is a greatest accomplishment. As you can see, among all of his great accomplishments, what he bragged the most is when he destroyed the temple of God. That's how blasphemous he is. Kaya kung iniisip mo na mas masama kang tao, mas masama sa'yo si King Nebuchadnezzar. Wala pa naman po kayong sinusunog na simbahan. Wala pa naman siguro kayong pinapatay na manggagawa ng Diyos. Siya, kapatid, may pinasok sa pugon. He destroyed the temple of God. But, despite of his blasphemous attitude toward God, his blasphemy became a vow when he saw how great the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya kung sasabihin mo wala ka ng chance sa magbago, kapatid, mag-isip ka ngayon. Matindi itong tao na ito. He is not an ordinary king. He is a powerful king. May pera, sikat, kinikilala ang lugar niya ng buong mundo. Nirirespeto siya ng karamihan. And what he bragged the most is when he destroyed the temple of God. Patunay na sinasabi niya, see, walang makakapigil sa akin. Kita nyo? Sino ang pwedeng magsabi sa akin na itigil ko ang aking ginagawa? Sino ang pwedeng magsabi sa akin dyan na kaya akong talunin? Lahat na abot ko at yung kinikilala niyong Diyos, sinira ko ang kanyang templo. Kaya nga, gumawa siya ngayon ng isang image. Sira na yung templo nyo, eto na lang paglingkuran nyo. Eto na lang ang paglingkuran nyo at ang sino man ang hindi susunod dito, ipapasok ko kayo sa burning fiery furnace. That's how blasphemous King Nebuchadnezzar is. Ganyan siya kasama. Ang nananalaytay sa kanyang katawan ay kasalanan. But on the later part of this chapter, brethren, after seeing what God can do, hindi na po siya nag-atubili na gumawa ng isang desisyon na simula ngayon, ang sino mang mag-aalipusta sa Diyos ng tatlong ito ay makikita po natin na dali-dali siyang gumawa ng decree about it and made it the law of the land. Kapatid, nais ko pong ipaalam sa inyo na nung nakita at na-experience ni King Nebuchadnezzar ang kapangyarihan ng Diyos, he shouted, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego." Yung isang taong walang kinikilalang Diyos, kapatid, yung ang bukang bibig ay sinira ko ang templo ng Diyos. Yung may ganong klaseng istorya, ngayon on the other hand, sumisigaw, purihin ang pangalan ng Diyos ng manggagawa na ito.
Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit? Kapatid, napaka-imposible nun. Pinainit niya ng 7 beses yung pugon. Pinasok niya. Alam niyo kung gaano po ka-powerful, if you really know the story, how powerful the burning fiery furnace is, yung nagdala kay Shadrach, Meshach, Abednego, nauna pang namatay. Ganun kainit yung papasukan nila. But he was astonished when he saw that there was a 4th man walking with the 3 Hebrew boys in the flame. Kaya nga ang sabi niya, teka lang. 3 ang pinasok, 4 ang naglakad. Parang hindi naman ata pwede yun. Kita ko 3 yung pinasok. Nasaan yung nagpasok? Sino po matatanong niya? Patay na yung nagpasok. Kaya nga, he was astonished. Gulong-gulo. Sabi, paano nangyari ito? Ayan o. 4. 1, 2, 3. 4 nga. Sabi nung iba, anong itsura? Wala naman. Malari, anong itsura? He looks like the Son of God. He looks like the Son of God. Yan yung itsura nung pang-4. Abay, nung nilabas, 3 pa rin. Paano nangyari? Kaya nga, kapatid, in result of that, he just shouted, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had sent his angels and delivered his servants that trusted in him. Kapatid, alam ko po, marami sa atin dito, kung ngayon nahihiya ka pang isigaw yan, isigaw mo na yan. Kapatid, nung September 21, maraming sumigaw sa walang kwentang sigaw. Bakit tayo kapag sumigaw ay may kwenta, hindi tayo makasigaw? It is not an ordinary shout, brethren. It is the shout that recognizes the presence and the power of God in our life. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi ordinaryong hari ito. Hindi may kayamanan, sikat, wala na sa nga. Kaya nga sa sobrang powerful niya, ganun niya na lang sinabi, I will destroy the temple in Jerusalem. Sisirain ko yan. I will destroy. Pag binati mo sa, mahal na hari, ang ganda ng ginawa mo sa lugar natin wala yan. Mahal na hari, grabe yung syudad natin, kilalang kilala na, at sikat ka na. Ano lang isasagot sa iyo ni King Nebuchadnezzar? Basic. Bakit? Hindi yun ang pinagmamalaki niya. Ang pinagmamalaki niya, tingnan nyo nasa akin na lahat. Sinira ko pa yung templo ng Diyos. Saan na kayo ngayon? Mga baptist kayo? Wala na kayong paglilingkurang Diyos. Wala na kayong pupuntahang simbahan. Sira na. Kaya ngayon, it's my time. Governors, contractors, district engineer, halika kayo. Meron tayong gagawing dedication. At ang dedication na ito ay patungkol sa isang imahe na ito na ngayon ang magiging Diyos. Wala na kayong Diyos That's how blasphemous he is. Wala na kayong Diyos. Yun ang problema ni King Nebuchadnezzar. He thought at first that the God ay limited lang sa lugar. Ang hindi alam ni King Nebuchadnezzar, yung Diyos ni Shadrach, yung Diyos ni Meshach, yung Diyos ni Abednego ay hindi nakatira sa templo na gawa sa kamay ng tao. Ang hindi niya alam, yung Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego ay nakatira sa kanilang buhay. The God of Shadrach, Meshach, and Abednego ay makikita mo sa buhay nilang 3. Hindi mo makikita lang na nakaupo sa templo. Kaya nga nung akala niya na nasira niya na yung templo, wala ng Diyos. Ayun, saan niya natagpuan? Sa loob ng burning fiery furnace. Ano kaya kung sabi nung angel na nandoon?
King. Basta, kala mo wala na kami? Dito pa kami. Andito pa kami. See that? Kaya nga, ang sabi niya na lang, wala na. After he became astonished, ang sunod na sinabi niya, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. That is his shout. That is his shout, kapatid. Kaya alam niyo po, yan ang pinakamagandang makita po natin ngayon. Ngayong umaga, kapatid, ang tanong ko sa iyo, anong sigaw mo? Anong sigaw mo, kapatid, ngayong umaga? Anong masasabi mo sa kapangyarihan ng Diyos? Ngayong umaga, ano ang pwede mong gawin para makita rin ng ibang tao ang kamay ng Diyos sa buhay mo? Para po sa aming mga bisita, ito po ang rason kung bakit po namin kayo dinala dito. We're not after for the number. Number is just the manifestation of our answered prayer. But the reason kung bakit po namin kayo dinala dito, upang makita nyo po na pwede at may malaking tsansa na makaalis ka sa dati mong kalagayan, and it is not impossible for you that your blasphemy can become a vow. Hindi imposible. Kapatid, kung si King Nebuchadnezzar ay binago ng Diyos, sino pa tayo? Sabi ko nga po sa kolokyal na pananalita, wala pa naman tayong sinisirang templo. Hindi nyo pa naman, naalala ko po, this is a real story. Medyo hawig lang. I'm not saying na ganun po kasama. Pero hawig lang. Alala ko po yung testimony ni Pastor Bernard. Si Pastor Bernard po, nakatira lang dyan, sa labas lang po ng Afubay. Dyan lang po sa may Diego Silang Road. Every time na dumadaan yung bus, ang kanyang ginagawa, kumukuha siya ng bato, binabato niya yung bus. I don't know if si Sir Benji na, yung driver that time. Hindi ko lang po sigurado. Pero yan ang trabaho ni Pastor Bernard. Kapatid, nasan si Pastor Bernard ngayon? Nasan si Pastor Bernard po ngayon? Ginagamit ng Panginoon sa lugar ng Australia. Na even siya, sabi niya, hindi ako makapaniwala na ako ay pupunta sa isang lugar para maghayag ng salita ng Diyos. Even siya, mga kapatid, ay hindi kapatid, batuhin mo ang sasakyan ng simbahan ng Panginoon. Grabe yan. Yan ang may laman niya ng mga tao na dinadala dito at binabago ng Diyos ang buhay. At kukuha ka ng bato at babatuhin mo. Pero kapatid, ngayon, siya po ay ginagamit ng Panginoon. He is not there on that country to take a vacation. No. Nandoon siya para ihayag ang salita ng Diyos. Ginagamit ng matapat sa lugar ng Baguio. Na kung titingnan mo yung lugar ni Pastor Bernard Pambira, yung simbahan nakatayo sa alanganing lugar. Na pag tiningnan mo yung poste, kakayanin ba nito? Pero kapatid, ilang mga tao, ang daan-daan ng mga tao na nandoon every Sunday, every Wednesday, na nakikinig ng salita ng Diyos. That's a real story of Pastor Bernard. Alam ko, kapatid, pag si Pastor Bernard ang tinanong mo, isa lang din ang kanyang sigaw. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya nga ang tanong ko ngayon, kapatid, anong sigaw mo ngayong umaga? Pabagsakin din sila? Anong sigaw mo ngayong umaga? Patayin din ang mga korap? Anong sigaw mo ngayong umaga? Magnanakaw kayo? Hindi ba't mas maganda kung hayaan mo na lang sila at sumigaw ka na lang ng blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego for the others to see na kahit nagkakagulo na dyan sa labas, payapa pa rin ang buhay mo sapagkat your blasphemy became a vow. Kapatid, at para naman po sa ating mga kapatid, that since that by the grace of our great God, napalaya na tayo sa ating blasphemous life, let's make that turning point, that from blasphemy to testimony. Kapatid, it is time for us to proclaim what God did to us. Ngayon lang, makikita nyo, mababasa nyo sa social media, nagpaplano na naman sila. Nag-organize na naman sila ng isang marcha na mamahalin. Nag-organize na naman sila, nagkakasundo. Ang tao, naghihikayat ang tao that let's move, let's march. At ito ang isigaw natin. Kapatid, tayo bilang isang Kristiyano,
Nais ko pong sabihin sa bawat individual na meron tayong isang sigaw na mas effective kaysa sa sigaw nila. I'm not saying na sabayan natin sila, pero higit na mas maganda kung mapapaibabawan po natin sila, sapagkat ang sigaw na dala-dala po natin ay purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Yang sigaw na yan, kapatid, it's your personal shout. Alam nyo, the problem of the people now is that their shout is based on the experience of others. Kaya nga sila galit na galit eh. Kasi galit na yung kasama nila eh. Kaya nga sila ng bato, kasi ng bato na rin yung kasama nila. Kaya nga, bilib ba ako dun sa lahat pare-parehas ng sigaw, pero sa kikiam at fishball lang eh. Siya pa yung nakulong. Mali. Wala naman, quick lang naman yung habol niya eh. Gutom lang yung tao, di nyo pa pinagbigyan. Oh. Siya pa akalain mo, maaaring nakakatawa mga kapatid, pero yun ay patunay na kahit isang tao lang ang umiba ng sigaw, mababago niya ang ikot ng pangyayari. Kapatid, isang tao lang yun. Ilan yung nagmarcha na kasama niya na pare-parehas yung sigaw? Siya lang yung naiba yung sigaw, siya pa yung sumikat. Isipin nyo kapatid, kung tama pa ang sigaw nun. Isipin nyo kung ang sigaw nun kagaya rin ng sigaw ni King Nebuchadnezzar. Isipin nyo kung ang sigaw nun ay kagaya rin ng sigaw ng bawat individual na nakaupo ngayon sa loob ng auditorium na ito, kung papaano tayo binago ng Diyos. Isipin nyo kung paano po natin mababago ang ikot ng pangyayari sa mundo na ito. It seems like impossible, but with God, nothing shall be impossible. Kapatid, walang imposible sa Diyos. Don't just sit down and do nothing. Get up and grab your Bible and let the people around you see the almighty hand of God. Kapatid, makita nyo, sabi ni King Nebuchadnezzar in verse number 4, Then a herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at the time ye hear the sound of these instruments, fell down and worship the golden image. Verse number 29. Verse number 29. Same people na kanyang tinawag. Therefore I make a decree that every people, nation, and language, this time, wala nang music. This time, it's not about the golden image, but it is about which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Period. It is a finished statement of a king. Hindi colon, not semicolon, walang comma, there is no rest. Bakit? It is a finished statement na alam ni King Nebuchadnezzar that this time, I have to make a vow. I have to do something. I have to tell the story how God changed my life. Kapatid, sabi ko po sa inyo, ilan sa atin ang naimposiblihan noon? Ilan sa atin ang sabi natin, wala nang tsansa ang pamilya na to. Maghihiwa-hiwalay na kami, kapatid. If you will just look around you, ilang pamilya ang tabi-tabi ngayon at masayang nakikinig ng salita ng Diyos. Ilang individual ang nagsabi dito na kung hindi ako napunta sa simbahan na ito, hindi ako nakapakinig ng salita ng Diyos, maaaring, sabi nga ni Sir Noel, fertilizer na ako sa mundo na ito. Pero ngayon kapatid, malaya tayo nakakasigaw ng papuri sa pangalan ng Panginoon. Malaya tayo nakakapaglakad. Malaya tayo nakakagawa ng mga bagay para sa Panginoon. It's because our blasphemy became our testimony. When blasphemy
became a vow. That's what happened to King Nebuchadnezzar. Now the challenge, brethren, this morning, if you experience this kind of change in your life, kapatid, ang pakiusap ko, wag mo naman ipagdamot. Wag mo ipagdamot. Maraming mga tao ngayon ang nag-akala na sirang-sira na ang buhay nila. Pero ikaw na binago ng Diyos na minsan ding nag-isip na sirang-sira na ang buhay mo, kapatid, wag mo ipagdamot. Wag mong ipagdamot. Kaya nga sabi, just like what happened to King Nebuchadnezzar, pwede niya nang suluhin yun eh. Pwede nung nakita niya na kung paano dineliver ng Diyos yung tatlo, pwede na lang siyang umupo at sabihin niya, akin na lang to. Wala namang ibang nakakita nung nakita ko eh. Ako lang yung pinakitaan ng Diyos eh. Sige, sa akin na lang to. Pwede siyang magkulong sa kwarto. Pwede na siyang magtago at sabi niya, at pwede niya nang sabihin, totoo ang Diyos nila. Pwede na siyang mabalot ng takot. Pero makita niyo kapatid, hindi siya nag-atubili na bawiin ang kanyang sinabi. Hindi siya nagsulo. Hindi siya umupo. Hindi siya nagkulong at sinolo niya yung pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. He shouted once again by making a decree that this time, wala nang mag-aalipusta sa Diyos ng tatlo na ito. Kung hindi, taddad kayo sa akin. Because there is no better God than the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya nga ang challenge ko po sa inyo mga kapatid ngayong umaga, if you experience that kind of change in your life, wag mo ipagdamot. Tell it! Tell it to your loved ones. Tell it to those peoples na palagi mong kasama. Let them know how blasphemy became a vow. Let them know that. Anak, maaaring noon naririnig mo sa akin, ang Diyos natin ay itong kulay violet na ito. Ang Diyos natin itong kulay blue-green na ito. Ang Diyos natin ay itong kasikatan na ito. Maaring anak, ngayon naririnig mo sa akin yan. Noon narinig mo sa akin yan. Pero this time, nais kong sabihin sa iyo na meron pang mas higit dyan sa mga bagay na yan. At yan ang Diyos na nagbago ng buhay ng tatay mo. Yan ang Diyos na nagbago ng buhay ng nanay mo. Yan din ang magiging Diyos na magbabago ng buhay nyo. Young people, huwag kayong mahiya na iproklama kung paano kayo binago ng Diyos. Hindi yung dito, ganito ang itsura ng buhok mo, tapos pagpapasok ka na ng school, gaganon-ganonin mo. No sir, no ma'am. Let them know how God changed your life, young people. Kasi sa panahon ngayon, para sa mga kabataan, hindi na totoo ang sinabi ni Dr. Jose Rizal. Wala na kay pag tumingin ka sa paligid mo, hindi na kabataan ngayon ang pag-asa ng bayan. Kabataan ng sisira ng bayan. Pero ngayon, ikaw na kabataan na nasa loob ng auditorium na ito, stand up and proclaim how God changed your life. So that once again, marirestore na kabataan ang pag-asa ng bayan. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga sabi ko po, the challenge is not for the people na wala dito sa simbahan na ito ngayong umaga. The challenge is for us na nakapakinig ng mensahe po na ito na huwag nating ipagdamot. Let's tell it. Let's go outside and tell the story. Ang sarap awitin ng I love to tell the story of unseen things above. Of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story. It did so much for me. And that is just the reason I tell it now today. Let's sing that chorus. I love to tell the story of Jesus and His glory. Everybody said, to tell the old story of Jesus and His love. That's the old story also of King Nebuchadnezzar, kapatid. That's the old story of King Nebuchadnezzar from blasphemy
became a vow. Kapatid, what's your vow today? What's your vow this morning? Anong pangako ang kaya mong bitawan sa harap ng Diyos na nagbago ng buhay mo ngayong umaga? Are you still ikaw pa rin ba yung tao na magre-remain into your blasphemous life? Or nung nalaman mo kung paano ka binago ng Diyos, you are excited now to find others and tell and expose the greatness of God in their life. Kapatid, tumayo po tayong lahat. Number 60, I love to tell the story. Oh, ngayon pong narinig natin, maaaring ngayong umaga, maaaring ilang beses na po ito pinaawit dito sa harap, pero hindi natin gano'n na-experience at naririnig at nalalaman kung gaano kadakila ang awitin na ito. Let's sing this. If the message of this song is true in your heart, if your blasphemous life before became a testimony, let's sing this. On the first now, sing. I love to tell the story of unseen things. Come on, sing it. Of Jesus and His glory. Of Jesus and praise the Lord now. I love to tell the story. That's right, amen. Because I know this true, it satisfies my longings as nothing else. Sing it as the song says, I love. It will be my theme in glory. Come on now, sing it. To tell the old stories of Jesus. And second stanza, I love to tell. Oh yeah, I know you recognize that. Than anything, say it. Than all the gold. Then, amen. That's it. Sing it now, sing it. It did so much for me. And praise the Lord. I tell it now. Hallelujah, sing it now. I love to tell the story. It will be my theme in glory to tell the old story of Jesus. And do you believe that second stanza? Amen. Sabi po ng third stanza, I love to tell the story. Since you believe the second stanza, sabi po ng third stanza, I love to tell the story. 'Tis pleasant to repeat. Kahit maghapon pa tayo mag-usap dito, kung ang usapan po natin ay kung patungkol sa kung paano tayo binago ng Diyos, hindi tayo magkakasawaan. What seems, each time I tell it, more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard. What is that story? The message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story. Sing it as you mean it. Come on. Pleasant to repeat what seems each time I tell. Praise the Lord. More wonder. Whoa. Hallelujah. I love to tell the story, for some have never. Come on, sing it now. The message of salvation from God's own holy word. Sing it. I love to tell the story. It will be my theme in glory. Everybody, come on, sing it. To tell the old story of Jesus. And now this stanza is for us. I love to tell the story. It is you and I who know it best.
same hungering and oh yes, come on, to hear it like the rest. And when in sins of, that's it, I'll sing a new, what is that new song? Twill be the old, that's it, and that I have loved. So last chorus, sing it. I love to tell the story. Twill be my theme in glory. To tell. From blasphemy, when blasphemy became a vow, that's your story. That is the story of each person here inside this auditorium. Now, kung pinalaya ka na ng Diyos sa iyong blasphemous life, let's make a vow this morning. Lumapit po tayo dito sa harap, manalangin po tayo together with our family. By individual, let's make a vow this morning. Let this message of God be upon the hearts of every individual and every families this morning. Sige po, go ahead. Kung kayo po ay may mga bisita sa mga nagdala sa kanila, tabihan niyo po sila. Pray for them. Pray for them. Let them know na yung ating pinag-usapan ngayon ay hindi imposible. O Diyos, dakilang Ama, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa ginawa niyo po, Panginoon, sa amin ngayong umaga. All the glory, honor, and praise belongs to you, O God, for Thou art worthy to receive it. Salamat po sa inyong salita, O Diyos. Salamat po na muli niyo pong pinatunayan, Panginoon, that is indeed na kayo lamang po ang may kakayanan na magbago ng buhay ng tao. At salamat, Panginoon, na maaaring ito po ay imposible sa amin, pero sa inyong harapan at sa inyong pong presensya ay hindi po ito imposible. Salamat, Panginoon, sa katotohanan po na inyong salita. Na anuman po ang aming ugali noon, anuman ang kalagayan namin noon, pwede po itong maging vow namin sa inyong harapan. At pwede po namin itong maging testimony sa harap ng maraming tao. Just like what the song says, oh God, teach us to love that story so that we can tell it also to others, oh God. Maraming salamat po muli sa ginawa niyo po sa amin. Purihin ang inyong pong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen.